araw-araw nagpupulong ang mga kardinal ng Simbahang Katolika bilang paghahanda sa isasagawang conclave bukas sa Vatican para sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Dito nangako ang mga kardinal na kanilang susuportahan ang sino mang mapipiling susunod na mamumuno sa halos 1.5 bilyong Katoliko sa buong mundo. Live mula sa Vatican, nakatutok si Connie Season. Connie? Yes, Mel. Sa bisperas nga ng conclave ay naririto na sa Roma ang 133 cardinal electors na siyang pipili ng bagong uupong Santo Papa. At kung nakikita nyo sa aking likuran ay may mga unti-unti nang lumalabas ng mga cardinal electors. Ang ibig sabihin niyan, sa oras dito sa Vatican na 12:38 ng tanghali ay tapos na ang 12th General Congregation. At talagang abalang-abala ang marami, syempre pa, sa paghahanda sa napaka-importanteng pagtitipon na ito sa mga Katoliko sa buong mundo. Maagang dumating sa Vatican kanina ang mga kardinal para sa ika-12 congregation nila bago ang pagsisimula ng conclave bukas. Pinag-uusapan sa congregation ang mahahalagang isyong kinakaharap ng simbahan. At dito rin nangako ang mga kardinal na susuportahan nila sino man ang mapili na bagong Santo Papa. Sa bisperas ng conclave, naabutan ng GMA Integrated News ang mga kardinal na pumapasok sa Casa Santa Marta. Nakangiti ang mga ito at kumakaway. Una na rin nabalita dito naman sa Vatican na may isang kardinal na nagsasabi na napakaganda na maraming media from all over the world ang nagiging interesado sa pag-cover nitong papal conclave. Ito ay dahil na rin sa patunay daw ito na buhay ang salita ng Diyos o yung gospel. At sinasabi nga dito na bawat report ay may kaakibat din syempre na responsibilidad ng bawat media na magsasalita at magbibigay ng mga impormasyon sa taong bayan. Ang mga kardinal na na-interview natin, sinabi na inaasahan nilang magiging maikli lang ang conclave. Ayon kay Cardinal Gregorio Rosa Chavez ng El Salvador, may 5 pangalan ng papabili ang madalas lumalabas at matunog na pupwedeng pumalit kay Pope Francis. Tumanggi siyang sabihin kung sino-sino ang mga ito, pero tingin niya may bagong Santo Padre na bago matapos ang linggong ito. I think next Friday you'll know who is new Pope. Maybe Friday in the afternoon we'll know his name. 133 ang cardinal electors na boboto sa conclave. 3 sa kanila, Pilipino, sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Pablo Virgilio David. Sa briefing ni Holy See Press Director Matteo Bruni, inaasahan daw na lilipat na ang mga cardinal elector ngayong gabi sa kanilang magiging tirahan sa Casa Santa Marta o sa katabing Santa Marta Vecchia. Iiwan ng mga kardinal ang mga cellphone nila sa kanilang tirahan at di madadala sa Sistine Chapel kung saan gaganapin ang conclave. Malaya rin daw magsalita ng 5 minuto ang mga cardinal electors tungkol sa mga isyu sa loob ng conclave. Matipid man ang ibang kardinal sa pagbibigay ng impormasyon, di naman sila nag-atubiling magbigay ng kanilang basbas sa mga humihingi nito sa kanila kapag lumalabas sa St. Peter's Square. Ngayon pa lamang, handa na ang papal vest na unang isusuot ng susunod na pope. Ginawa ito ni Senyor Raniero Mancinella, ang may-ari ng Atelier Mancinelli dito sa Roma. Si Mancinella rin ang tumahi ng papal vest ni Pope John Paul II, Pope Benedict at Pope Francis. Sabi niya, handa na rin ang zuchetto at sash ng bagong papa. Gawa raw ang mga ito sa light wool. E questo è lo zucchetto, è una misura media, uno ha fatto uno solo che poi si vedrà se è piccolo, se è grande, come si vede. At Mel, eto na nga, sa aking likuran ngayon ay naririto itong building kung nasaan ang New Synod Hall. Diyan sa loob nagkakaroon ng sunod-sunod na congregation ang ating mga cardinal electors. At kanina tuloy-tuloy din na lumalabas ang mga cardinal electors, may mga naglalakad, meron din mga nakasakay sa kotse. Pero ang maganda rito ay talagang inaabangan ng mga media ang paglabas ng mga cardinal electors at talaga hong may mga turista rin na nag-aabang dito. At talaga hong magiging napakahigpit ng seguridad. Ayon na rin yan sa Holy See Press Briefing
hindi lamang doon sa mga dadalo na mga mananampalataya, kundi lalong-lalo na sa dalawang lugar kung nasaan ang mga cardinal electors. Particularly, Mel, yung Sistine Chapel kung saan sila boboto at ito namang Casa Santa Marta kung saan naman sila tutuloy habang nagkakaroon ng conclave. At sinasabi magkakaroon daw ng signal jamming sa dalawang lugar na ito para masiguro na walang anumang impormasyon na hindi dapat na makalabas ang lalabas. At mula dito sa Italia, Roma, ay ako naman si Connie Siso nag-uulat para sa GMA Integrated News. Antabayan na namin ang mga karagdagang ulat mula sa iyo dyan live sa Vatican. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison.